Yan! Dapat lagi kitang Good kasama afternoon, dyan. everyone, and welcome to our post-match press conference. Congratulations to the FU Lady Tamaraws for beating the Ateneo Blue Eagles in 4 sets. The Lady Tamaraws are now at 8-4. We have Coach Ina Sara, Clara Resco, and Chen Tagaon. Coach, congratulations for this victory. You're 1 win away from making it to the Final Four, yung isa sa mga initial goals nyo. So, ano masasabi nyo sa pinakita nyo today against Ateneo na they're fighting for their own Final Four lives? What can you say? Going against sa Ateneo, ano talaga, paano ba sasabihin ko? Masyadong dedicated ang Ateneo going yung pagbalik nila sa Final Four. And then sa amin naman, eager din kaming mag-stay doon sa position na yun. Mahirap for us to maintain yung mga ganun klase because pareho kami ng goal. So it's also all a matter kung sino yung may desire na makarating sa Final Four. So Ateneo sa Ateneo, champion team. Pero yung sa amin kasi binibuild pa namin, ang tagal din namin nawala sa championship lineup. Sa championship Final Four or championship appearance. But yun yung ginugol namin kaya siguro mas eager kami makarating. Thank you, Tutla. You have 4 of 9 attacks, 3 blocks this afternoon. So, being ikaw sa mga rookies na galing sa FU Diliman program, so what can you say na yung performance mo na nakaka-adjust ka na ba sa college style of play or alam mo bang meron ka pang ilalabas para mag-succeed at tulungan mo yung Tamaraws na makuha mo yung 30th championship? Kung i-compare po kasi yung collegiate sa high school, ibang-iba po talaga. Yung collegiate po sobrang parang makaka-feel ka ng excitement every maglalaro kayo ganyan. And lagi ko naman din pong pinapakita yung best ko sa lahat ng games ko. Thank you. To Chen, you have 9 attacks, 2 blocks, 1 service ace, 13 interceptions, and 5 digs. So yun nga, almost away na lang kayo from making it to the Final Four. So ano man sabi mo na halos nandun pa kayo, andun na kayo para makuha yung isa sa mga goals this season. Okay. Sa akin, syempre, sobrang happy na nagbubunga yung mga effort na binibigay namin sa team. And ngayon na papasok ulit kami sa Final Four, kailangan mo nang manalo ngayong Saturday para yun talaga, makuha na talaga namin. Masecure na namin yung Final Four. Thank you, Chen. Okay, the floor is open for questions. Coach, coming from a win nung Sunday, tapos ito, may laro ulit kayo ngayong Wednesday, tapos may laro ulit kayo nung Sabado. You've been in this situation before na tatlong sunod-sunod na laro. So, nakakatulong pa yung naka-experience na kayo ng ganitong quote-unquote headwind, kumbaga, or nag-a-adjust pa yun kayo sa ganitong scenario? Tamang balance lang. I mean, balance sa training, balance sa weights, balance sa academics. Hindi namin kayang pressurein yung mga batas because sila yung magiging foundation namin doon sa goal. So we have to compromise each and every one doon sa situation nila and also doon sa schedule. But doon nga, kung sinabi mo na nahihirapan, nasanay na lang kami. Kasi yun ang binigay, hindi kami pwedeng magreklamo, tanggap lang. So doon din namin mapapatunayan kung hanggang saan kaya ng team. And yet na meron pa isa, di ba? So subukan natin ulit, tanungin mo ulit ako, sasabihin ko kung ano talaga yung sugot dyan. Sa Sabado. Okay? Sige. Kasi yung coach nung previous games nyo na si Karen Miranda yung nakapag kay Tin nung isang game na off siya. Ngayon ito si Clarice naman yung medyo nag-step up. Ano lang masasabi mo sa naging growth niya over the past 2 rounds na? Even doon sa sa press ko, tinanong ako, someone asked me kung ano yung expectations ko, kung sino yung nag-expect ako sa mga players ko. Ang sinabi ko yung rookies. Because ito yung year nila, so I have to give them yung opportunity na makapaglaro this season. And sinabi ko din sa kanila, wag nilang sayangin yung opportunity na yun. Because once in a lifetime na naging rookie ka, may kukwento ka. Gusto ko yung kwento nila, meaningful yun para sa kanila at para dun sa makikinig. For training, ano yung nahanap niyo sigurong turning point kasi nung first round medyo naging shaky kayo sa gitna. Parang ngayon yung palang ulit na re-recover yung form.
ano yung siguro nagbago from then till now? Kaya ngayon, malapit na kayo sa final. Siguro sa akin yung i-maintain talaga yung maging consistent. Sobrang hirap niya gawin, pero ngayon nakukuha namin siya. Alam namin na kulang pa, pero nandun na kami. So, ayun, trabaho ulit para makuha namin kung ano gusto namin. Sa akin naman po, ang lagi lang po kasi sinasabi nila coach is yung dapat andun yung desire namin lagi manalo and yung eagerness talaga namin maglaro pa. And for Coach, yung 30th championship, ilang taon na rin po siyang naging target ng FEU. And last season po siguro yung pinakamalapit. For you po as a former player, now as a coach, parang what would it personally mean for you if you were the one to lead FEU nga po dun sa 30th championship? Pwede ko nang ilapit konti. Ilalapit ko muna. So, pero for me, as being one of the members doon sa FEU volleyball program, and then ako yung magkakaroon ng chance na makapagbigay ng 30th. Isang milestone yun doon sa career ko. At hindi ko pwede din kalimutan na yung FEU doon sa tiwala na binigay nila sa akin. Handling this team, this situation, for my personal growth and also doon sa community. Ibabalik ko lagi sa community kung ano man yung pwede kong ibigay. Jenny, personally medyo, yun nga yun, sabi mo naghanap ka ng consistency also sa scoring mo, pero gano'ng kalaki na lang din yung tiwala mo sa teammates mo na kapag hindi ikaw yung pumupuntos para sa inyo, ay may magagawa pa rin naman din sila for the whole team? Sa akin, kasi sobrang laki ng tiwala sa mga kasama ko. Kasi nga, in-ensayo din naman namin. So, alam namin na mabibigay nila yung best nila sa laro. Kasi ginawa na namin sa ensayo. So, ayun, makukuha siya sa laro. Yun nga, first year mo palang pinagkakatiwala ka na ni Coach. And marami ring opportunities like part ka ng Alas Wishlist. Paano mo lang tinitake tong maraming opportunities sa rookie year mo pa lang? Sa akin po, knowing na nasama po ako sa wishlist for Alas, kailangan ko po munang mag-focus sa UAAP and i-work on po yung mga kailangan ko pang i-improve para din po mag-prepare for tryout po. Coach, being a national team player, sa Banalap siguro reaction niya na rookie pa nga lang sigla kung nasa radar na rin ng Alas Pilipinas, kahit bata pa lang siya. Ang best advice ko sa kanya, grab niyo yung opportunity. Because hindi lahat nabibigyan ng opportunity na ma-line up sa Alas or ma-call for invitation dahil maraming players na nag-hope. Kasi ang best, as an athlete, as a coach, ang best place talaga na mapuntahan is national team. So serving the country, kasi ganun ako, galing ako sa military, medyo maano sa akin yun. Tawag doon, mabigat na hindi ka mag-serve or para tanggihan mo yung country mo. Para sa akin, ito yung opportunity binigay sa'yo, grab mo kung ano man yung magiging problema, sabihin na natin, or conflicts, it will take time na para masolusyonan. Hindi rin kasi madali for you balancing na national team ka, and then nasa FEU program ka, and then an athlete. Meron ka talagang mamimiss. Meron ka talagang, may mga chance na hindi mo nakakasama yung mga players mo. But at the end of the day, yung personal growth, yun yung iisipin mo kasi pag once na fulfill mo yan sa sarili mo, ang laki ng dream mo, ang laki ng contribution mo sa team. Yung experience mo sa national team, may express mo sa mga teammates mo. For me, grab lang ng grab kung ano yung meron. Hindi lahat nabibigay, but pag na-miss mo yung opportunity, baka that's the end of it. Hindi na dadating sa'yo. Congratulations, Coach Tinyaka. Thank you! Thank you po. Yeah. Thank you! Thank you. Oh, iyan mo yan. Thank you. Happy weekend! Happy weekend, everyone.